Magandang umaga, ito po ang ating weather update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Juaning. Ito po yung ikawalong bagyo ngayong taon at ikatlong bagyo naman ngayong buwan ng Agosto. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay nag-develop na nga po yung low pressure na ating minomonitor dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility at naging tropical depression na ito kaninang alas 2 ng madaling araw. At sa kasalukuyan, ito ay nasa 535 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 55 kilometers per hour at 70 kilometers per hour naman na pagbugso o biglaan lakas ng hangin sa paligid nitong bagyo. Itong si Bagyong Juaning ay walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at ito ay hindi rin magpapalakas sa epekto ng hanging habagat. Ang nakakaapekto po sa ating bansa ay yung southwest monsoon, pero focus lang siya dito sa Palawan at hindi rin ito magdadala ng maulap na kalangitan na may dalang mga pag-ulan. Ibig sabihin ay maaliwalas na kalangitan pa rin yung epekto nitong hanging habagat dahil sa mas bawas na moisture na associated dito sa habagat sa kasalukuyan. Dito naman sa western part ng Luzon, particular na sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, ay magiging makulimlim ang ating kalangitan at nandun din yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin na makakaranas tayo ng maaliwalas na kalangitan at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Ang posibleng na magpaulan lang sa atin ay yung mga localized thunderstorms. At ito ay panandalian lamang, minuto hanggang 1 oras at kapag umabot ng 2 oras, ay well-developed na itong thunderstorm na nagpaulan sa atin. At ito po yung ating forecast track para kay Bagyong Juaning. Sa kasalukuyan ay nandito pa rin siya sa paligid o sa loob ng PAR. And then by tomorrow morning, kasalukuyan kasi ay slowly yung paggalaw niya pa-northward. At kapag sinabing slowly ay less than 10 kilometers per hour. Kaya ang estimated time base dito sa ating forecast track ay bukas ng umaga yung labas niya ng Philippine Area of Responsibility. Pero kapag mas bumilis pa yung paggalaw niya pahilaga, posible din na nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. At base din dito sa ating forecast track, no, in terms of intensity, mananatili siya na tropical depression throughout the forecast period. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na mag-develop pa ito sa isang tropical storm, pero nananatili na mababa yung posibilidad ng kanyang development. At para sa ating forecast bukas, dito sa malaking bahagi ng Luzon, except sa Palawan, ay makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon bukas. Maaliwalas na kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 32, dito naman sa Baguio ay 18 to 22, at sa Legazpi ay 25 to 32. Dito sa Palawan at ganoon din sa Western Visayas ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Eastern Visayas at ganoon din sa buong Mindanao ay magiging maulap ang ating kalangitan bukas at mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung mga pag-ulan na yan ay hindi naman extreme. So, moderate to at times heavy lamang yung mga pag-ulan na yan. Pero gusto pa rin natin pag-ingatin yung ating mga kababayan. Ito ay dadalhin sa atin ng tinatawag natin na monsoon trough. Ito ay parang ITCC, pero yung magsasalubong, imbis na parehong easterlies o trade winds, ang magsasalubong dito sa monsoon trough ay yung easterlies at yung hanging habagat. Kaya relatively, mas konti yung mga pag-ulan na dadalhin nito as compared sa ITCC, pero may mga atmospheric systems pa rin na posible na mag-contribute sa at times heavy rains na posible natin maranasan sa mga nabanggit natin na lugar na kung saan cloudy yung ating ma-experience. Agwat ng temperatura, dito sa Cebu ay 25 to 34, at sa Iloilo ay 25 to 32, sa Tacloban naman ay 26 to 31, at sa Davao ay 24 to 32. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, pero gusto natin pag-ingatin yung ating mga kababayan dahil sa kasalukuyan, posibleng umabot ng 2.1 meters yung ating mga pag-alon dyan sa West Philippine Sea. Pero sa mga susunod na oras naman at susunod na araw, ay mas bababa pa ito at bukas ay magiging slight to moderate na lang yung ating mga pag-alon throughout the country. Kaya posible na maglayag yung ating mga mamamayan na mangingisda at seafarers. At yan po yung ating update patungkol dito sa minomonitor natin na si Bagyong Juaning. Mamayang alas 5 ng hapon yung ating susunod na tropical cyclone bulletin at mag-ingat po. Maraming salamat po.